Halina't magbilang, makinig at matuto, kasama si Teacher Vicky. Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang asignaturang Mathematics para sa ikalawang baitang. Ito ay napapaloob sa ikalawang markahan, Module 6 at ito ay MELC-based. Ang paksa natin sa araling ito ay Solving Multi-Step Routine and Non-Routine Problems. Ang aralin na ito ay naghanda ng mga gawain na makatutulong sa iyo upang matutunan ang multi-step routine at non-routine word problems na kung saan magkaiba ang estratehiyang ginamit sa pamamagitan ng addition at subtraction. Ako si Teacher Vicky, ang makakasama mo sa araling ito. Bago tayo magsisimula, huwag kalimutang mag-subscribe. Sa katapusan ng aralin na ito, ikaw ay inaasahan na solves multi-step routine and non-routine problems involving addition and subtractions of 2 to 3-digit numbers, including money, using appropriate problem-solving strategies and tools. Handa ka na ba? Simulan na natin ang aralin. Sa pang-araw-araw na gawain o pamumuhay natin, kung minsan nakakaranas tayo ng iba't ibang suliranin, tulad ng mga word problem sa mathematics, na kung minsan ay nangangailangan ng isa o higit pang paraan upang malutas. Ang multi-step routine at non-routine ay ginagamitan ng dalawa o higit pang mathematical operations tulad ng addition at subtraction. Narito ang paraan sa paglutas ng multi-step routine problem. Una, alamin ang itinatanong sa word problem. Pangalawa, alamin ang mga datos o numero na ibinigay. Pangatlo, alamin ang hidden question. Pang-apat, alamin ang operation na gagamitin. Panglima, isulat ang number sentence. At ang panghuli ay check o suriin ang sagot. Narito ang halimbawa ng routine word problem. Subukan natin gawin ito mga bata. May 34 puting kuneho at 23 itim na kuneho ang for sale sa isang pet shop. Mayroon din silang 105 asul na ibon. Gaano karami ang ibon kaysa sa kuneho? Sa step 1, alamin natin ang itinatanong sa suliranin. Ano ang itinatanong sa suliranin mga bata? Tama! Gaano karami ang ibon kaysa sa kuneho? Ang step 2 naman, alamin ang bilang ng puting kuneho, itim na kuneho, at asul na ibon. Ang puting kuneho ay 34. Ang itim na kuneho ay 23. Ang asul na ibon ay 105. Ang step 3 naman, alamin ang hidden question. Unang sagutin ang hidden question sa pamamagitan ng addition. Pagsamahin natin ang bilang ng puting kuneho na 34 at ang bilang ng itim na kuneho na 23. Kung pagsamahin natin ito, ang sagot ay 57. Ang step 4, ikumpara ang bilang ng ibon sa pinagsamang bilang ng kuneho gamit ang subtraction. Ang bilang ng ibon ay 105. Ibawas natin ito sa bilang ng kuneho na 57. Ang sagot dito ay 48. At ang step 5, ibigay ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay mas marami ng 48 ang ibon kaysa sa kuneho.
Sa paglutas ng multi-step routine problem solving, kailangan nating alamin ang pagkakasunod-sunod ng operations na dapat gamitin o isagawa. Gawin ang left-to-right method na kung saan ang unang sasagutan ay ang nasa pinakagawing kaliwa papuntang kanan. Ang method na ito ay ginagamit lamang kapag addition at subtraction ang operations. Narito naman ang step sa paglutas ng multi-step non-routine problem. Step 1. Alamin at intindihin ang tanong sa word problem. Step 2. Alamin ang mga datos o numerong ibinigay sa word problem. Step 3. Alamin ang hidden question. Step 4. Alamin ang tamang order of operations o mathematical sentence na gagamitin. Step 5. Check o suriin ang sagot. Narito ang halimbawa ng multi-step routine. Ang bilang na 28, bawasan ng 23, dagdagan ng 9. Ang sagot dito ay 14. Paano natin nakuha ang sagot na 14? Ang unang gawin natin ay subtraction. Ito ay ang 28 minus 23. Ang sagot dito ay 5. Ngayon naman, isunod natin ang addition. Ang sagot na 5 mula sa subtraction ay dagdagan natin ng 9. 5 plus 9 equals 14. Kaya nakuha natin ang sagot na 14. Narito naman ang halimbawa ng multi-step non-routine. 4 plus 5 minus 6 plus 9 minus 7 equals 5. Paano kaya natin nakuha yung sagot? Ang method na gagamitin natin dito ay ang left-to-right method. Unahin natin ang addition. Ito ay ang bilang na 4 at 5. Kung pagsamahin natin, 4 plus 5 equals 9. Isunod naman natin ang subtraction. Ang sagot na 9 ay ibawas natin ang 6. 9 minus 6 equals 3. Ngayon ay isunod natin ang addition. Ang sagot na 3 mula sa subtraction ay dagdagan natin ng 9. 3 plus 9 equals 12. Ngayon naman, isunod natin ang subtraction. Ang sagot na 12 mula sa addition, bawasan natin ng 7. Ang sagot dito ay 5. Kaya nakuha natin ang sagot na 5. Tandaan mga bata, left-to-right method ang ginamit natin dito dahil ito ay binubuo ng addition at subtraction. Ngayon mga bata, subukan nating sagutan ang suliranin na ito. Bumili ng isang tinapay si Jake sa halagang 25 pesos at pineapple juice sa halagang 10 pesos. Nagbayad siya sa tindera ng 35 pesos. Pag-uwi niya, binigyan siya ng lolo niya ng 50 pesos. Magkano lahat ang pera ni Jake? Unang tanong, ano ang itinatanong sa word problem? Tama, magkano lahat ang pera ni Jake? Pangalawang tanong, ano-ano ang mga datos o numero sa word problem? Magaling, 25, 10, 35, at 50. Pangatlong tanong, anong operation ang dapat gamitin? Magaling mga bata, addition at subtraction. Pang-apat na tanong, ano ang mathematical sentence? Ano ang sagot mo dito? Tama, 25 plus 10 minus 35 plus 50. Ano ang tamang sagot? Para makuha natin ang tamang sagot, gagamitin ulit natin ang left-to-right method. Unahin nating pagsamahin
ang 25 at 10. 25 plus 10 equals 35. Ngayon, ibawas natin ang 35. 35 minus 35, ang sagot dito ay 0. At ngayon naman, idagdag natin ang 50. 0 plus 50, ang sagot dito ay 50. Kaya ang tamang sagot, 50 pesos ang pera ni Jake. Tandaan niyo ito mga bata. Upang mapadali ang paglutas, intindihing mabuti ang itinatanong sa word problem. Sa paglutas ng multi-step problem, unahing lutasin ang hidden question. Kasunod nito ang pangalawang mathematical operation. Paalam mga bata, hanggang sa muli! Thank you for watching. See you in our next class. Paalam mga bata. God bless. Keep safe. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, and click the notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong videos ko.